Broadcasting Company. The country's friendly station, Radyo Natin. And the KBP Golden Dove Award for the Best FM Radio Station Provincial goes to Radyo Natin Network, Manila Broadcasting Company. Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming Chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming Presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITFI. Sa inyo na ang mga balitang ihahati ng Radyo Natin Balita. Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa Radyo Natin Balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo Natin Balita. Ito lamang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin Balita. Di magkaka. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Hitama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga, Central Mindanao. Welcome aboard sa Radyo Natin Balita. Ngayon ay araw ng Lunes, ika-27 sa buwan ng Abril 2026 at ika-10 sa buwan ng Julhadja 1447 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP license, Sir PB Jawaril, at sa aming news head, Miss Noronisa Mamintal Cusin. Ako po ang inyong makakasama sa loob ng 30 minuto. Radyo Natin, Caroline Abbas. Apat na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At ang oras na nahatid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Raiz Ventures Corporation sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali at ng Green Pharmacy. Para sa mga preskong gamot, hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace in Suat Avenue, Cotabato City. At ate din sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or Molibarm sa pamahala ni Minister Dato Muslimin Gisema or Bapamosa at kanilang General Director Dato Suraba Butazil Jr. Limang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At bago sa ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes. At ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM. Cotabato City Field Office sa pamamahala ni Minister MP Bailing Ismantawila at sa buong suporta
ni BARM Chief Minister Abdurraouf Makakua, katuwang ang DXTC, maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. At para sa ating ulat panahon, karaniwang mainit at maulap na may posibilidad ng pag-ulan o pagkulog at pagkidlat sa hapon o sa gabi dulot ng localized thunderstorm. Ang temperatura ay maaring umabot na ang pinakamataas na temperatura mula 32 degrees Celsius hanggang 35 degrees Celsius. At ang pinakamababa naman ay nasa 24 degrees Celsius hanggang 26 degrees Celsius. Ang heat index dahil sa mataas na temperatura at malumigmig, inaasang mataas din ang heat index. Maaari itong umabot sa 42 degrees Celsius hanggang 45 degrees Celsius or higit pa na nasa kategoryang danger o mapanganib para sa kalusugan. Kaya paalala, uminom ng maraming tubig upang manatiling hydrated at iwasan ang matagal na paglalabas o paglabas sa ilalim ng araw, lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Or magsuot din ng magaan at makukulay na damit. Kung makakaramdaman ng pagkahilo, pagod o sakit ng ulo, humingi agad ng tulong medikal. At yan ang ating ulat panahon. Ang ating ulat panahon ngayong araw ng Lunes ay hatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM, Cotabato City Field Office sa pamahala ni Minister MP Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Abdurraouf Makakua, katuwang ang DXTC, maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. Walong minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at para sa ating pangunang balita. Matagumpay na napagkasunduan ng single entry approach sa this officer ng Bureau of Labor Relations and Standard sa ilalim ng Ministry of Labor and Employment ang isang request for assistance hinggil sa separasyon na pay ng isang manggagawa noong ika-23 sa buwan ng Abril taong kasalukuyan na ginanap sa Mole Regional Office sa Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Kasangkot sa nasabing kaso ang isang empleyado na may halos 6 na taong serbisyo sa isang pribadong establishmento, ngunit natanggal sa trabaho dahil sa tinatawag na organizational downsizing. Sa pamagitan ng proseso ng conciliation na pagkasunduan ang magkabilang panig na bayaran ang nasabing empleyado ng halagang 255,072 pesos bilang separasyon na pay na tinanggap naman ang empleyado. Naging posible ang aktibidad sa tulong ng single entry approach sa ilalim ng Labor Case Management Program ng ahensya. Ito ay patuloy na nagbibigay ng mabisang paraan upang madaling maayos at mapagkasundo ang mga hidwaan sa paggawa ng payapa at walang legal na proseso or illegal na proseso. 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
At para sa iba pa nating mga balita, formal na nga nanumpa bilang mga bagong kasapi ng Bangsamoro Federalist Party or BFP ang ilang lokal na opisyal o LGU officials na Maguindanao del Sur na ginanapag kahapon sa bayan ng Talaya na Maguindanao. Ayon kay MP Antuca, malaki ang naging suporta ng mga lokal na leader sa kanilang partido kung saan 23 mula sa 24 na mga alkalde ng nasabing lalawigan ay sumapi na sa Bangsamoro Federalista Party or BFP. Naniniwala ang mga opisyal na ang pagkakaisang ito ay nagdadala o magdadala ng higit pang pag-unlad at maayos na pamahala para sa Bangsamoro Region. Samantala, bilang paghahanda sa kauna-unahang Bangsamoro Parliament election, nagsagawa din ng party convention ang Bangsamoro Federalist Party na ginanap sa Alnor Convention Center, lungsod ng Cotabato. Dumalo sa nasabing aktibidad ang daang-daang taga-suporta kabilang ang mga alkalde, vice-alkalde, konsihala, mga punong barangay, kabataan sektor, kababayan sektor at iba pang opisyal na nagmula sa 37 na barangay sa Cotabato City, Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Isinusulong ng partido ang mabuting pamamahala, inklusibong pag-unlad at pagpapalakas ng boses ng bawat sektor sa buong rehiyon ng Bangsamoro. 13 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa iba pa nating mga balita, isinagawa naman ng Progresibong Bangsamoro Party o Pro Bangsamoro Party ang kanilang General Assembly kahapon araw ng Linggo, ika-26 sa buwan ng Abril 2026 na ginanap sa Alnor Convention Center, lungsod ng Cotabato. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng mismo ani Progresibong Bangsamoro Party or Pro Bangsamoro Party President at BTA Deputy Speaker MP Doon Mustafa Arbeson Loong. Kasabay ng pagpupulong, nagsagawa rin ng orientasyon para sa mga membro at taga-suporta. Lumagda din sa isang commitment wall upang masiguro na ang lahat ng mga nominado, opisyal at kasapi ay maninindigan sa diwa ng fair play, katapatan at tamang pakikitungo. Hindi lamang sa isa't isa kundi pati na rin sa iba't ibang partido politikal. Ang Pro Bangsamoro ay isang malawak na kilusang politikal na binubuo ng mga leader, profesional, kabataan, kababayan at mga tagapagtaguyod mula sa mga mayan. Nagkaisa sila upang isulong ang tunay na otonomiya, patas na pamamahala at pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Labing 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa iba pa nating mga balita, nilinaw ni Member of Parliament MP Tawakal Bimitimbang na nananatili siyang tapat sa United Bangsamoro Justice Party or UBGP sa kabila ng pag-endorso sa kanya ng Bangsamoro Federalist Party bilang opisyal na kandidato para sa unang distrito ng Maguindanao del Sur sa nalalapit na kauna-unahang parliamentary election ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa isang opisyal na pahayag, taos-pusong nagpapasalamat si member of or si Mitimbang sa BFP
para sa ipinapakita nga tiwala at suporta. Aniya malaking karangalan ang nasabing pag-endorso na kaniyang ibinahagi sa kaniyang pamilya, mga kaibigan at mga taga-suporta. Kayo naman mariin niyang iginiit ang kaniyang patuloy na katapatan sa UBGP, ang partido nga matagal nang pinaglingkuran at sinusuportahan ng kanilang pamilya. Ayon pa kay Mitimbang, ang UBGP ay hindi lamang kanilang tahanang pampolitika, kundi simbolo rin ng kanilang mga prinsipyo at dedikasyon sa adhikaing Bangsamoro. Nananawagan din siya sa publiko na huwag hayaang maging sanhi ng hidwaan ang nasabing usapin. Binigyang diin niya na higit na mahalaga ang pagkakaisa at ang isang layunin na mapabuti ang kapakanan, dignidad at kinabukasan ng sambayan ng Bangsamoro. Hinimok din ng mambabatas ang mamaya na umiwas sa mga negatibong komento at pagkilos na maaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan at pagkakahati-hati sa komunidad. Ang pahayag ay tinuturing na malinaw na pagpapakita ng kaniyang paninindigan habang papalapit ang makasaysayang unang parliamentary eleksyon sa rehiyon. 17 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotahuato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Quimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bay, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi ka ko sa walay,
na nakinog ko aron ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangingili ko di ako pagkabati sa Quran kadi ko gere sa mapya nakiugo na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan ba pa? Kaading nakatawang ko na bapatalunong ka na mapiyay ka-check-upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check-up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito babapak. Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakaya daun kasaki kabawangan ko namag. Luka buanga sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah na nalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami, ubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan 0966-024-6066. Kano email ad nilan glangacc@yahoo.com. Ang ikanudon sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion, and Welfare. MOLA Job Portal Project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moliportal.h. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa KITP, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa KITP. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Kakar, Cotabato City. Sa KITP, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. Hitama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 25 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
Kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. At ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation na sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali. At also hatid sa inyo ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace in Suat Avenue, Cotabato City. At para sa iba pa nating mga balita, 2 residenteng Moro ang agad na nasawi sa mga tama ng bala sanhi ng ambos sa barangay Bago Ingad sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Araw ng Linggo or kahapon, ika-26 sa buwan ng Abril, taong kasalukuyan. Sa ulat nitong Lunes ng mga local executive at ng mga local officials o mga officials na Dato Udin Sinsuat Municipal Police Station, sakay ng isang kulay green na multicab sina Najer Ismail at To Abad ng tambangan ng mga armadong kalalakihan sa barangay Bago Ingad. Agad na nasawi sa mga tama ng bala sina Ismail at Abu. Ayon pa sa mga investigador ng Dato Udin Sinsuat Police Force at mga barangay officials na nagresponde sa insidente. Ayon pa kay Captain Steffi Salanggita, spokesperson ng Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region, mabilis na tumakas ang mga nag-ambos kina Ismail at Abada. Magkatuwang naman na pinaghanapan na ng mga membro ng mga pro-bar units sa Dato Udin Sinsuat at mga barangay officials sa nasabing bayan. Nagsasagawa pa ng malalimang investigasyon ang mga pulis at municipal officials sa Dato Udin Sinsuat sa kung ano ang motibo ng mga salarin sa pagpapaslang o pagpaslang kina Ismail at Abad. 28 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa iba pa nating mga balita, 2 governors sa Bangsamoro Region mula sa hindi magkaalyadong regional parties na may mga kandidato para sa nalalapitan na September 14 regional parliamentary election ang nagkasundo na mas palawigin pa ang kanilang pagtutulungan para sa ikakabuti ng kanilang mga sakop na mga Muslim, Christian at indigenous non-Muslim communities. Dinalaw mismo sa bayan ng Bungaw sa Tawi-Tawi. Ito noong araw ng Sabado, Lanao del Sur Governor Mamintal Adjong Jr. ang governor ng nasabing probinsya si Ismail Sali, kung saan sa kanilang meeting ay nagkasundo silang mas palawigin pa ang governance cooperation ng kanilang mga provincial government. Si Adjong ay isang high official ng pinakauna o pioneer regional political party sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, ang serbisyong inklusibo, alyansang progresibo, mas kilala sa SIAP Party. Si Sali ngayon ay second term governor na, ay membro at isang provincial official naman ng United Bangsamoro Justice Party sa Tawi-Tawi. Batay sa tala, ang SIAP ay may higit 500,000 na mga members at followers sa BARM at 32 sa 39 na mga mayors sa Lanao del Sur ang mga membro nito. Kabilang na ang mayor at vice mayor ng provincial capital
ng probinsya ang Marawi City. Maliban sa Tawi-Tawi at Lanao del Sur, sakop din ng BARM ang mga probinsya ng Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at Basilan at ang mga lungsod ng Lamitan, Marawi at Cotabato. Tatlumput isang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Umabot na sa 20 asosasyon ng mga manggagawa sa Basilan na nabigyan ng tulong pinansyal sa ilalim ng Bangsamoro Rural Employment through Entrepreneurial Development Programa noong ika-27 sa buwan ng Abril 2026 sa Tupay Village, Tabuk sa lungsod ng Isabela, Basilan. Bawat grupo ay nakatanggap ng halagang 50,000 upang gamitin sa kanilang mga proyekto at negosyo. Ang mga ito ay mga community-based enterprises na nakasintro sa Ministry of Labor and Employment or MOLE. Ang pondo ay nagmula sa Transitional Development Impact Fund ni Member of Parliament Don Arbison Loong bilang bahagi ng patuloy na kooperasyon sa muli. Layunin na proyekto na palakasin ang kabuhayan sa pamayanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng puhunan upang mapalago at mapalawak ang kanilang mga organisasyon. Pinangunahan ang pamamahagi ni MOLE Supervising Labor and Employment Officer Engineer ni Maporo Juculano at Senior Leo Norhana Kuga kasama ang mga kinatawan mula sa tanggapan ni MP Loong. 32 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at para sa ating panguling balita. Nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat si Municipal Councilor Honorable Edwin Ali ng Special Geographic Area dahil sa napabilang ito sa pararangalan bilang Asia's Outstanding Municipal Councilor Humanitarian Advocate Award ng Asia Pacific Lomari Award. Ang kaniyang mensahe, una niyang pinasalamatan ng Allah sa patuloy na biyaya, gabay at lakas upang makapaglingkod sa publiko. Aniya ang parangal ay hindi lamang para sa kanya kundi para rin sa mga mamayan na pahmudin na patuloy na sumusuporta sa mga programa ng lokal na pamahalaan. Binibigyang diin ni Ali na ang pagkilalang natanggap ay magsisilbing inspirasyon upang lalo pang pagbutihin ang serbisyo publiko, lalo na sa mga sektor na higit na nangangailangan. Kabilang sa kanyang binanggit ang mga proyektong solar street light, gayon din ang mga programa ng pang-edukasyon, pangkalusugan at pangkapayapaan sa kanilang munisipalidad. 34 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Tiyan na po ang kabuuan ng ating radyo natin balita. Ngayon ay araw ng Lunes, ika-27 sa buwan ng Abril 2026 at ika-10 sa buwan ng Julhijjah or Julhadza 1447 sa Islamic Isra Calendar. At bago ho tayo magpaalam, hello po sa ating mga viewers. At hello kay Kakanuray Daudasan dyan sa may Lugay-Lugay area na always nakikinig. Kay Mama Baintan Digandang at Binsar Abbas. At hello to Ma'am Simbay Adam. Hi ate Ma'am, good morning po. Salam dyan sa iyo. From Matakurong City, Sukran. Idol, God bless you and I miss you.
Ayan, maraming salamat po sa pagsama sa akin sa looban ng 30 minuto hanggang sa muli sa ganito ring oras sa Timpilan, 95.9 na Radyo Natin FM, Cotabato City. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP license, Sir PB Jowaril, at sa aming news head, Miss Norunisa Mamintal Kusin, at sa aming mga media technician. Ako po ang inyong nakasama, Radyo Natin Caroline Abbas. Manatiling nakatutok sa 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. Radio network powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. Tulay ay pwede pa rin naman daanan ng mga mas malalaking sakyan na gustong kumaliwa dito sa may bahagi ng Green Hills, Mandaluyong at San Juan. Pero yun nga lang, syempre, mayroon ditong stoplight at hindi mo na magagamit yung pamasubilis na flyover. Wala rito sa EDSA Ortigas Interchange. Ako si Edniel Parrosa, Razor Rage. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Pangunahing balita. 7:39. This time... Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS.